Naka-experience na ba kayo mga katribya na nalutuan ng bunga ng kalamansi? Lalo na kapag ang kalamansi ninyo ay nakakabit pa, meron na kayong makikita mga patse ang bunga at nalalaglag po ang bunga nito sa ilalim. Alam nyo mga katribya, ang isa po ang nagiging dahilan kung bakit mayroong bunga sa puno pa lang, nagkakaroon na siya ng patse. Samahan niyo po ako ngayon mga katribya po sa isa po nating talakayan ngayong umagang ito. Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel, pati na rin po sa ating pong Facebook. At pagka nagustuhan nyo ang video na ito, sana huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe sa ating pong channel. Ngayong araw na ito mga katribya, saan man po kayo naroroon sa ibang bansa, anumang oras, anumang araw o na dumating ang ating pong vlog, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon kasi mga katribya, katatapos lang po ng ating bagyong Enteng at ang ating pong mga kalamansi, yung pong ating mga gulay na nasa lanta, lalo na po yung mga nabaha, ay talagang isang malungkot na balita sa ating pong mga farmers, mga magugulay, lalo na po sa mga magpapalay. Yung aanihin na lang po yung kanilang palay ay nadali pa ng bagyong si Enteng. Kaya lang, talaga pong ganon dahil po ang bagyo ay talagang mahirap pong pigilan yan. Kaya nga po ang Pag-asa ay binabantayan po nila. Kaya lang, kung ang Pag-asa po ay lagi silang nagbabantay, lagi naman silang nalulusutan dahil di nila mapigilan yung pong ang ating bagyo. Kasama na po talaga yan doon sa panahon ng tag-ulan po ang calamity. Ngayon, mga katribya, ito pong tatalakayin yung pong paglalapnos ng bunga ng kalamansi. At miskin mo po yung dahon ay tinatamaan din po noong naluluto siya. Kasi meron po tayong mga subscriber, meron tayong mga kaibigan, tatanong, bakit pagka sila pumipitas po ng kalamansi, lalo na po sa panahon po ngayon, na tagulan ay nirereklamuhan sila ng kanilang mga buyer at marami pong sa kanila ay naluluto o ay nagkakaroon po ng patse. Ngayon, ibabahagi po natin sa inyo mga katribya yung pong pamamaraan at kondisyon ng inyong kalamansi para maiwasan po natin ang pagiging luto o yung tinatawag po natin na pagpapatse doon pa lang sa puno ng inyong kalamansi o sa sanga. Ngayon, ito po yung isa po sa nagiging problema po ng ating mga farmers. Unahin muna natin mga katribya, yun pong pag nagpapapitas po tayo, hindi natin naiiwasan na marami po ang nagiging naluluto siya o tinatawag natin na nalalapnos. Ang tendency kasi mga katribya pagka po nag-uulan, pag tayo ay pumitas ng kalamansi, halimbawa kagaya nito. Yan, nakikita natin mga katribya po sa ating pong video. Pag hindi po marunong yung pipitas ng kalamansi at ito ay madiin, bagay, yung hawak po niya ay halos pinipiga na, lumalabas po ang oil nito. Ayan. Kaya kung minsan, nakita ninyo, yung tumatalsik, yan po yung oil. Pag piniga nyo po siya, lalo kung madiin at gigil kayo, yan po yung pinanggagalingan ng pagkaluto. Ayan o. Ayan mga katribya o. May oil na po siya. Ayan. Pag napitas tayo, lalo na po pagka sa umaga, at wala pa po yung, hindi pa po tik-tik ang hamog. Ganito magiging itsura ng kalamansi. Oil siya. At lalo kung baguhan. At ito ay natanggalan tampok. Bawa. Pinitas. Namamitas. Pinadali. Ayan. Natuklap. Ito, panggagalingan na po ito mga katribya po ng sira. Pag ito tumama po doon sa stem ng ating kapwa kalamansi. Halimbawa, gaya nito. Yung dulo nito mga katribya, yan. Pag ito ay tumama dito sa piklat at kumatas, asahan nyo na po mga katribya. Diyan na po aamoy ang kalamansi ninyo. Diyan na po siya masisira, magkakaroon na po siya ng patse.
After po niyan mga katribya, ayun, hahawahan na niya yung isang buong red bag po ninyo. Kaya mangyayari dyan ay sa halip na maibenta ninyo ng maayos, sosoli sa inyo noong buyer. At pag sinoli na yung mga luto sa inyo pong kalamansi, diyan na nga po, hindi na kayo babayaran. Diyan na nga po yun. Pati yung upang pitas ng kalamansi ninyo, abonado kayo. Ay natawag na lugi. Ngayon, para hindi po, para maiwasan po natin mga katribya, yung pong ating pagpitas na nalulutuan po ang ating pong bunga, kailangan, kung umulan man po na magdamag o maghapon, ang pitas natin ay alas 10. Huwag kayo pipitas ng alas 6, alas 7, nandyan pa po yan. Mas marami pang madidisgrasya po na bunga ng inyo pong kalamansi. Kadalasan po dito sa amin, alas 10, pitas ng kalamansi. Kung di man siya umulan o diretso po ang pag-uulan, medyo kuwan pa po yun. Yun ang isang magandang oras na panahon para po hindi maiwasan natin na maraming pagkaluto. Pagkatapos po noon, mga katribya, pumipitas po tayo. Tuturuan natin po yung ating mga mamimitas na iwasan po yung mga napipiklat. Yung kagaya ng ganito. Sabihan po natin sila, pagka marami pong piklat ang pitas ng inyo pong mga mamimitas, magreklamo kayo. Dahil asahan na ninyo, marami pong masisira pong bunga. Hindi po pakikinabangan. Po pwede naman pong gawin ng mamimitas yun, na ayusin, na dapat ganito ang pitas. Yan. Iwasan mga katribya na sobrang dami doon po sa ating kandongga. Kasi dito sa amin, sako po na tinahe, kandongga ang tawag. Sa iba naman, football. Yun ang kanilang lalagyan. Iba naman ay yung tinatawag na buslo sa ibang lugar. Yung lagyanan po ng kanilang kalamansi. Pagka yun po ay hindi na po natin pupunuin siya. Pagka po yun ay ating pong napitas, isasalin na po natin siya sa lalagyanan. Ayan, pag halimbawa, nilagay po ninyo sa red bag at binuhat. Bago po natin yon ihalayhay doon po sa dryer o yung pong papag. Ang ginagawa po natin dyan mga katribya, binubuhusan po natin siya ng tubig. Hindi po tubig po sa baha, hindi po tubig po sa kung saan o sa pusalan. Mabasat yung malinis na tubig, pwede sa nawasa, pwede po dyan mga katribya po sa puso. Ayan, sa isang bag o na kalamansi, bubuhusan natin siya ng isang timba o dalawa. Hanggat makikita ninyo, bumubula po yung labas po ng kalamansi, yung katas niya. Tapos, habang siya po ay berde, may lalabas po na berde, yun po yung nakakaluto doon. Pagka halimbawa yun mga katribya, nabuhusan na po natin, ilalagay naman po natin siya doon sa dryer o yung halayhayan sa papag. Pagka halimbawa mga katribya, yan naman po ay nasa papag na siya, pipilian na po natin siya ng mga reject. Bubukod na po natin po yung ating mga reject, yung mga ganito. Tapos yung may mga piklat, yan, yung mga ganito, hinaalis po natin yon. Hindi po natin sinasama sa reject ito dahil yan po ang sisira po sa reject. Ang reject natin, yung pong yellow. Ito, yung mga ganito, yung hinog. Yan. Yan po yung binubukod po natin. Pagkatapos po no mga katribya, kung nag-araw naman siya at halimbawa naman ay gumanda panahon, pwede nyo po siyang lagyan po ng blower. Yung blower, yung malaking electric fan o industrial fan, siya naman po natin ipahahangin doon sa ating pong kalamansi para mabilis po siyang matuyo bago natin siya i-red bag. Ngayon, kung hindi naman natin maiiwasan at nagdiretso po ang pag-uulanan, ang ginagawa naman po natin dyan mga katribya, halimbawa, yun, nadiligan na po natin sa una pong dilig, napilian, nahalayhay na siya. Isasalin na po natin siya sa ating pong red bag at kikiluhin. Pag kinilo na po natin siya mga katribya, okay na, 30, natutos natin. Maglalagay naman po tayo ng parang pinakapinale sa isang batya na nandun po ang ating dishwashing. Yung dishwashing naman po natin mga katribya, ay yung mga mumurahin lang naman. Nga po. Kaya naman po natin nalagyan ng dishwashing. Iba naman po ay shampoo. Para yon pangtanggal po naman siya ng ating langs. Yun po ang unang huli nating ibubuhos sa ating kalamansi. Tapos, kailangan sa pagbuhos po natin sa kalamansi, doon na po siya nakaparada doon sa ating halayhayan. Hindi po siya nakahiga, dapat nakatayo. Para po siya ay natitiktik. Dahil dire-diretso po siya.
Huwag na po ninyong gagalawin ng kalamansi pagka po siya ay nakapirmi siya sang nakatayo doon sa inyong lagayan ng harvest. Para noon, habang kinikilos kasi natin mga katribya ang ating kalamansi, lalo na po yan ay binubuhat, ay naglalabas pa siya mga katribya po ng langis. Yung langis po na yon, yung mga katribya po ang nakakaluto doon sa bunga ng ating kalamansi. Yun po yung nagiging brown. Ay pagka po ganun po mangyayari, ay malulutuan kayo, matatapon ang inyong kalamansi po sa gilid ng daan, nalulugi kayo. Kaya kawawa po yung kakalamansi pagka hindi po alam ang gagawin. Yun. Yun po mga katribya po yung ating pong technique na ginagawa para maiwasan natin na may maluto. May maluluto at may maluluto pa rin. Wala naman pong perfect na makakagawa na kahit isa wala pong nagiging luto ng kalamansi. Makakakuha kayo dyan ng mga isang kilo, 2 kilo. Ayun. Kaya kung minsan ang buyer ay sasabihin sa inyo, tatawaran, pakikita, ito po kayong naluto, paano ba gagawin ninyo? At gagawin ninyo ay pagka konti lang naman, patawarin nyo siya ng kung magkano, wag naman sobrang laki. Iba naman, ang ginagawa naman ng mga buyer, baka ang gawin naman sabihin 3 bag ang naluto, 5 bag yung pinapitas mo. So madalit salita, halos mahigit kalahati pa yung nasira. Baka ginawa naman niya, kinuha naman yung lahat ng luto ng palengke at inipot binigay sa inyo. Medyo talasan nyo lang dahil baka pinagsasamantala naman kayo ng buyer o ng ahente. Yan po yung ating pong ginagawa mga katribya doon po sa ating kalamansi para maiwasan. Ano po ba ang kadalasang naluluto sa kalamansi natin? Una, pagka po ang kalamansi ninyo ay bagong sabog ng abono o kasalukuyang kumakain ng pataba ang kalamansi natin, sigurado dyan, madalas po ang pagkaluto niyan. Hindi naman ibig sabihin pagkaluto, magkakaroon ka ng gatong. Yung tinatawag nating patse. Okay mga katribya? Kaya iwasan po natin, kung tayo pipipitas, alamin mo ang kalamansi ban natin po ay sabog ng abono o kasalukuyang kumakain. Kasi mula po sa paglalagay natin ng abono, 10 days ang lumipas o 15 days, kasalukuyan na po kumakain po yung inyong kalamansi ng abono. Kaya yan, yung pong langis po niya, o kaya konting dampi lang natin o pitas, lumalabas na siya, nagiging mabagsik. Kaya pag yun ay humawa sa ating pong kapwa kalamansi na napitas din, yan na po yun. Panggagalingan na po yan ng pagkasira. Kaya iwasan po natin yon. Tsaka isa pa, yung mas maaga ka mo namimitas, namitas ka ng alas 7, alas 6, ayun, madalas po ang pagkaluto nun. Tapos yung hindi na alagaan po sa dilig, yon ang kadalasan po na pinanggagalingan ng pagkaluto. Ngayon, okay na po tayo dyan mga katribya. Pupunta naman tayo, bakit yung pong bunga naluluto, hindi pa naman napipitas, nagkakaroon na po siya ng patse. Tapos natutuyo po sa puno o sa sanga ang kalamansi po natin. Ano ba ang maganda po doon mga katribya? Kasi isa po yan doon sa nagiging problema ng ating pong mga magkakalamansi. Ayan, nakahutok na po siya. Ayan, nakalaylay na ang bunga ng ating kalamansi na nai-encounter natin na yun po ang kanyang tinatanong. Una-una, kaya po mga katribya po nalulutuan tayo ng bunga. Hindi pa natin napipitas. Kakaroon na siya ng patse. Meron tayong katribya na pinakita po yung kanyang video o yung picture ng kanyang kalamansi. Ay marami talagang naluto. Nandun pa lang, nakakabit pa lang sa puno. Tapos iba'y nalaglag po doon sa ilalim. Ang isa po nagiging dahilan po doon mga katribya, para alam po natin, napasobra kayo sa paglalagay ng nitrogen. Alam nyo mga katribya, yung pong nitrogen, isa yan na kadalasang ipinapataba ng mga farmers sa palay, sa kalamansi, sa gulay, nitrogen. Ano bang nitrogen? Yung mga puting abono, gaya na halimbawa ng urea. Paborito ng mga magsasakang ilagay po yan sa ating pong kalamansi, sa palay, etc. etc. Yung ating pong napagtanungan dyan sa parte po ng Quezon, ganun po yung nangyari. Tumawag po sa atin, karoon ng problema ang kalamansi niya, na sa halip po na mahaharvest po yung kanyang bunga,
naluto na, nakakabit pa lang sa kanyang kalamansi. Yung mga ganito niya, puro mga patsi na marami. Hindi naman po mga halos mga 20% o 30%. Ayan. Nung ating in-interview, mga katribya, naglagay siya ng abono. Ang naging abono niya, puro mga nitrogen. Alam nyo ba mga katribya kung ano po yung kanyang unang inilagay? Yung 1 hektarya, nilagyan po niya ng 1,000 chicken manure na sako. Ang 1,000 puno mga katribya, 1,000, 1 hektarya, 1,000 puno. Yun ang katumbas po ng 1 hektaryang kalamansian. Kaya bawat isang puno, mga katribya, para alam po ninyo, 1 sako na chicken manure. Kung siya po ay meron din siyang puhunan, malaki rin po yung kanyang kalamansian, maluwang, baka suki na rin. At kadalasan yun din po kanyang ginagawa. Okay na yun, isinabog na itong mga nakaraang tagulan. After po nun mga katribya, nung kanya pong pagsabog po ng abono, sinundan niya pa uli siya ng nitrogen uli. Ano po ba yung nitrogen na kanya uling isinabog, mga katribya? Nagsabog po siya ng puti. Yung 2100 na puting abono. Buti na lang hindi po yung isa na mas matapang doon, yung urea. Kung maganda rin ang pressure po nun Yun mga katribya, kanya pong isinabog. Nako. Yun po ang isa po sa naging dahilan ng lalong bumilis yung pagkain ng kanyang kalamansi na sobrahan. Tapos yun, yung pinakahuli, lalagyan po niya ng ating organic fertilizer kay Sir Marvin. Na halos nagtulong-tulong yun sa atin po, kasi slow releasing po yun yung ating pong pataba na ginagamit. Kaya hindi po karaka-raka po ay kakain. Pero yung mga puti, 15 days, 20 days, yun po ang gusar po sa kalamansi. After po na, wala na po siya. Paso na. Kaya yung kalamansi po ng ating katribya, nalaglag. Nalaglag po sa ilalim. Naluto po yung bunga. Pagkatapos ng maluto po ang bunga, pati po yung dahon, naluto rin. Nasunog. Tsaka yung ulan. Yung ulan mga katribya, isa po yan sa nitrogen, na talagang malakas ang nitrogen. Tag-uulan. Kaya buti na lang mga katribya, 1 hektarya lang yung kanyang nasampulan. Kaya lang, siyempre talagang naluto po yung kanyang kalamansi, nalaglag po sa ilalim po yung bunga. Talagang halos talagang maiyak-iyak talaga rin po yung subscriber din natin. Kaya sa panahon din na yun, medyo mahal pa yung kalamansi. Itong mga nakakaraan lang. Kaya yun po mga katribya po ang isa pong itinuturo natin sa inyo. Pagka kanya pong nag-uulan, hindi po tayo masyado naglalagay ng nitrogen, lalo na po sa gulay. Kaya hindi rin po tayo naglalagay po ng chicken manure sa ating pong kalamansi pagka kanya pong nag-uulan. Dahil nitrogen na siya. Yung ulan, nitrogen, ilalagay mo sa ilalim, puro nitrogen. Lalagay mo pa lalo ng urea, doon na nga po mga katribya po madidisgrasya ang inyong kalamansi. Kahit sa gulay man, tinanong natin po yung mga magugulay. Pagka lagi natutubig o yung nag-uulan ng ganyan, iniiwasan nila maglagay po ng mga puti po na abono. Kaya technique mga katribya, yun lang po yung ating pong maibabahagi po sa inyo kung kayo ay palagamit doon po sa mga puting abono ngayon nag-uulan. Medyo iwas muna po tayo. Kaya yung po pagkaluto ng kalamansi, dahil na rin po yan doon sa ating maling pamamaraan, paglagay po ng abono. Kaya hindi po kumuyaan maganda ang presyo o mahal. Kasi marami po tayo mga ka-farmers, mga katribya, pagka po mahal po ang abono, patay na sila. Akala nila okay po doon sa kanyang kalamansi, okay sa kanyang gulay. Dapat ang sisuriin po natin yung klase ng inyong lupa. Pag ang lupa po ninyo mga katribya ay acidic at lalagyan pa natin po ng mga nitrogen, lalo po siyang magiging acidic mga katribya.
Kaya yun po yung ating iiwasan. Ano po ang kailangan natin ilagay ito pagka ganyan po nag-uulan? Yung slow releasing na abono. Pagka yung slow releasing na abono, yun nga sana ang maganda doon, yung ating organic na ginagamit. Hindi po siya biglaan ng kain. Pero matagal naman po ang gusar niya. 1 buwan, kumakagat pa. Yung nga pong ating na-interview, 4 na buwan po mga katribya po, may gusar pa, may talab pa yung pataba po ng ating kaibigan, si Sir Marvin. Kaya nga, kumuha na siya ng abono. Ilang buwan na ang nakakalipas kasi nakita niya po yung talab, yung berde ng kanyang kalamansi matagal. Ayun. Mas maganda po mga katribya, paglalagay naman ng ating abono, pwede nating i-maintain po yung monthly. Pero sa una lang medyo marami pag magpapabunga ka at magpapabulaklak. Ayun, medyo dadamihan natin. Pero pagkatapos nun, pag mayroon na siyang mga bungang kagaya nito, may maintain lang natin po yung kanyang monthly. Pero hindi po marami na po ang ating lagay. Kumbaga, maintenance na po niya yan. Makasuporta doon sa bunga at saka doon sa mga bulaklak. Kaya ang kalamansi po natin, magiging sunod-sunod po yan. Hindi lang po siya isang bungahan lang. Kasi yung paglalagay natin ng abono, magbubunga uli yun. Pagka po tayo ay naglagay ng abono at napitas na yung mga ganito natin. Ayan. Tapos, maiiwasan pa yung marami pong pagkatuyo na sanga, tinatawag natin na fungus. Hindi natin maiiwasan sa kalamansi pagka panahon po ng tagulan. At nung aaraw, uulan, lumalabas po yan. Yung ating fungus. Lalo na po yan sa mga sili. Ayan, dami pong bunga ng ating kalamansi. Kahapon mga katribya sa sangitan, nag 950 yung pong kuhanan dahil wala pong ganon dumating. Ganon naman kasi sa palengke, pagka wala pong dumating po na kalamansi, naglilibo presyo po niyan. Pero pagka marami naman po dumating na kalamansi, doon naman po bumababa po ang presyo. Kaya po sa mga bagsakan, talagang swertihan lang po dyan, mga katribya. Ito, marami po tayong gahulin. Pwede na po natin itong paabuti ng October. Pero ito makukuha na po ito ngayong September yan. Mga 20 lang makukuha na yan. Pwede naman natin paabuti ng October yan. Kaya lang, baka magkakaroon na po siya ng mga silay-silay. O tinatawag natin po na yung reject. Kakaroon na po siya ng reject. Ayan po mga katribya. Kaya isa po yan doon sa ating itinuturo para po tayo mga katribya po ay ma-guide. Kailangan po ay baka mamaya puro nitrogen kayo ng nitrogen sa inyo pong kalamansi. Hindi nyo po namamalayan na ang kalamansi pala ninyo ay nagsasaper na ng kanya pong ilalim. Kasi ang kalamansi hindi po magrereklamo yan Makikita na lang po ninyo doon sa bunga niya, sa kanya pong mga dahon. Nakikita mo kung ano po yung kanyang sakit. Opo. Kaya pagka po ganun po ang nakita po natin, huwag na po kayo maglalagay po ng chicken manure sa inyo pong kalamansi yan. Una-una pagkatagulan, lalo kayo yan po ay sariwa pa. Nako, irereklamo po kayo ng inyo pong kapitbahay kung kayo ay malapit sa mga bahayan. Dahil mabaho yan, tumatawag pa siya mga katribya ng marami pong mga langaw. Ngayon, nag-a-advise tayo ng chicken manure. Kung kayo po ay bago po magtatanim ng kalamansi, kailangan siyempre maganda doon, yung bulok muna siya. Yung talagang organic na. Bago natin itaniman, sabugan natin yung 1,000 sako ng chicken manure. Ikalat mo yun sa 1 hektarya. Tapos, tsaka mo siya ngayon paararuhan ng traktora bago taniman. Ayun, maganda yon. Pwede yan gamitin sa land preparation. Pero hindi natin laging ganun ang ating pong gagawin pagka po tayo ay magpapataba na puro chicken manure. At doon po mga katribya lumalabas din ang marami pong mga darak. Gaya halimbawa nung ganito. Sa tuwing tagulan lang mga katribya, dyan lumalabas po yung mga bulutong. Natural na po sa kalamansi yan. Yung mga may bulutong. Pero meron iba naman dyan, hindi naman lahat. Kasi bunga na po kasi yan nung kanya pong variety at saka nung nag-uulan.
Pero pagka yan po mga katribya po ay nai-spray, mga katribya, ayan, ay kumikinis, lalo na po doon sa ating po mga foliar na ginagamit. Ito naman sa atin ay po ay makikinis naman po yung kanya pong balat. Kaya doon sa mga katribya natin nagtatanong kung ano po ba ang mabisa po ng pangtanggal nun, maalis naman po yung mga trivia po, hintay po natin ang tag-araw. Pero po ngayon tagulan, pag meron na po siya, mahirap na po natin maalis yan. Total naman, pag mahal ang kalamansi, hindi naman tinatanong kung mabulutong ang kalamansi ninyo. Kasalukuyan rin pong yan ay nabibili rin po ng ating mga buyer. Lalo na noong nakakaraan, 2,000 presyo ng kalamansi. Hindi na tinatanong kung may bulutong ang kalamansi mo, ang tinatanong kung may pitasin. Basta't maasim, kalamansi. Ayun, gusto nila yan. Noong panahon ng kalamansi talaga, nung kamahalan po niya, dami pa rin po mga katiba po mga bulaklak na lumalabas. Ayan. Ano po ba mga katiba po ang maganda po natin ilagay doon po sa ating kalamansi para halimbawa maiwasan po natin po yung ganong padali pong maluto. Kung meron po sa inyong mga pataba na slow releasing na pataba, wag lang po yung ating triple 14. Dahil triple 14 may sangkap na po niyan mga katiba para alam niyo po ng simento na hindi po maganda na rin po sa ating pong lupa. Kaya pagka pansinin ninyo sa bukid, pag kayo po yung naglagay po noon, yun lagi ang ating ginagamit. Nakikita ninyo pagka po umulan at marami po siyang tubig, akala mo po siyang malatang malata po yung lupa niya. Akala mo simyento po siya mga katribya na kinuha po natin, hinalo. Pagka naman po umaraw at tumigas naman siya, para naman siyang bato. Ganong katigas na nagbibitak-bitak. Kasi dahil po yan doon sa triple 14 natin. Ayun, lalo na halimbawa kasi hindi naman po nakakarating pa sa atin po yung ini-introduce po namin sa inyong organic fertilizer sa Visayas saka po sa Mindanao. Kaya mahirap po na nitong inyo pong ma-testing. Pero yung dito sa mga Taga-Luzon na nakakakuha, ayun, para po alam po natin, nakakadirekta doon po sa paggawaan kay Sir Marvin. Ayun, sila po yung nakaka-practice at yung lahat po naman nakakagamit, umuulit sila dahil maganda ang nagiging resulta doon sa kanilang kalamansi. At sa ganung paraan, naiiwasan mga katribya po yung pagkaluto noong bunga o yung marami pong nitrogen. Hinahaluan po natin siya pero mas marami po yung organic kaysa doon sa ating nitrogen. Ngayon, ito pong ating kalamansi na ito, una nating na isinabog, meron tayong nitrogen na inilagay, yung 2100, pero sa 3 beses natin paglalagay nitong ating abono mula po nakaraang taon, puro organic na po ang ating ilagay. At ito na po yung resulta ng ating kalamansi. Maganda na po ang kanya pong itsura. Ayan. Kayo naman po makakakita po ng ating pong video. Hindi lang naman po natin ito ibinubunga nga lang o sinasalita. Kita na niyo po yung laylay po ng kanyang bunga. At hindi po siya bulitog. Ito, pitasin na. Pero kulubot pa rin po yung kanya pong balat. Sabihin, lalaki pa po ito. Ayan. Ngayon po, pwede na po yan mga katribya pong persahin. Kasi pagka ito, pilitas, pati itong mga gaholin, yung mga maliliit, kukuha na po yan. Ayan. Lalo na pagka marami po siyang buko, marami po siyang bulaklak. At saka makikita naman ninyo mga katribya, yung bunga ng ating kalamansi, hindi po siya nalalaglag. May malalaglag man sa atin yung mga reject tsaka yung mga sobrang dami po ng bunga. Pero ito, ayan o. Makita nyo po yung ilalim po natin ng kalamansi. At makikita rin naman ninyo yung pong ating lupa o. Alam nyo ba kung ano po yan mga katribya? Yan po yung mga taing bulate. Pag po ang lupa ninyo ay marami pong mga taing bulate sa ilalim, ibig sabihin nun, healthy ang inyong lupa. Hindi po siya acidic. Pero pagka wala pong tae kayong bulate na makita ninyo para po siyang simento at matigas na, yun na po ang acidic ang lupa ninyo. Malakas na po sa abono yan. Pagka po acidic ang inyo pong lupa. Pag hindi po kayo naglagay ng maraming abono, hindi kayo
mag-harvest sa inyong kalamansi o maging man sa inyong palay o anumang gulay. Ayan, palaylay po mga bunga po natin. Marami po mga maliliit. Yung maliliit po na yan po yung ating sabog nung nakaraang July. Itong nakaraang palang June. Kasi noong June tayo nagsabog para pang-suporta po natin doon sa mga malapit na pitasin na ito. Kaya meron tayong pansunod. Pagkakuha po natin po noong pambuwan po ng September, meron na tayong pangbuwan ng Agosto. Yan. Alam niyo mga katribya, masarap pong mag-farming. Maganda po ang mag-farming. Basta't alam lang po ninyo ang inyong gagawin. Pero pagka hindi po natin alam ang inyo pong gagawin, nakakatulong din po ang ating mga YouTube, ang Facebook, para mag-search kung paano po ang gagawin. Para mas maganda, nakakatulong, nagkakaroon po kayo ng idea. Kaya nga po tayo nag-upload po ng ating pong mga video ukol po sa pagkakalamansi para doon sa mga baguhan na wala pong idea. Kaya sa pamamagitan naman po nun ng ating pong vlog, yun, nakakapag-communicate po sila sa atin, nakakapagtanong-tanong, minsan ibig nakakapag-invite po sila sa atin ng farm visit para lalong malubos po nila yung kanilang kaalaman kung anong gagawin po sa kalamansian nila. Kung hindi nagbubunga kalamansi ninyo, malapit lang naman po kayo rito po sa atin, mga katribya, welcome po kayo sa aming pong farm, sa aming pong bahay. Wala po tayong pinipili, kahit sino po pwede pong pumunta. Basta't mag-chat lang kayo, tumawag po kayo sa atin para noon malaman natin na nandun ako, baka mamaya pumunta kayo, wala po tayo doon, sayang po ang inyong gastos. Kaya binibigay naman po natin ang ating pong phone number sa ating pong mga subscriber para direct po kayo makakapag-communicate po sa atin. Mahirap po kasi mga katribya, pagka kayo po ay magtatanong po sa atin sa chat-chat lang, iba pa rin po yung makita natin pong personal ang inyo pong kalamansi para at least malaman po natin kung ano ba ang problema ng inyong farm. Parang sa doktor. Ay mahirap po sa doktor, magtatanong ka, ganito, etc. Kung hindi kayo lubosang nakikita, tapos na-check up, yun. Ganon din po sa atin sa pag-aaral. Ay gaya po nito, naku po, laylay na po ang bunga. Nakakatawa naman ito. Isipin ninyo mga katribya. Minsan maaawa ka sa kalamansi pagka marami pong bunga, nakalaylay. Yan. Tapos meron pa siya pong bulaklak. Saan ka pa? Tignan nyo mga katribya. Iba nga dyan, nagkakasangalan Pero nga sa dami po ng bunga po na ito mga katribya, hindi po nakukuhang maglugas mo sa ilalim konti lang para yatang ikuha na. Parang may kakaiba mga katribya. Parang may kakaiba. Kaya natin sinasabi natin mayroong kakaiba. Kung mayroong kang makikita sa ilalim na ganon, na pitas, ganyan. May nauuna na sa atin. Kasi naiwan na ito May nanghahalaw na ng bunga. Hindi pa po pinipitas yun sa atin. Nauunahan na tayo. Ayan hindi naman po mawawala po yan. Kasama na po yan sa sosyedad. Ang mga mga tolongges. Yung ating mga kaibigang lupin. Kahapon, isang araw pala, yun yung ating 3 tudling na kalamansi. Paabot na ng tubig. Pero ngayon, pupaan na po uli. Wala na po siya. Ito yung pinag-grass cutter natin doon sa ating kasamang Bernabe. Ngayon, i-spray na po natin siyang muli ng ating herbicide. Hanggang dito po yung tubig baha. At hindi po siya ganong maputik kumpara po ng mga nakakaraan. Ayan, alaga na po yan ng ating kalamansi.
Ito po mga katribya, 3 taon at kalahati. Yan na po yung umpisa na mga katribya po na talagang kikita na tayo dito sa ating kalamansi. Naibalik na po sa atin ito ang ating pumpuhunan, yung ginastos natin sa kanya ngayon. Yun naman pong kita naman po ngayon ang ibibigay sa atin itong ating kalamansing tanim. Dami. Paano mga katribya, hanggang dito na lang po ang ating vlog. Sana po meron po kayong napulot, meron kayong naintindihan, meron po kayong naunawaan kung bakit ang kalamansi natin ay naluluto sa bunga pa lang o sa puno. Baka napasobrahan kayo ng nitrogen na paglalagay sa pag-aabono. Hindi po kung mo yan ay pataba, ay dapat mo nang ilagay po doon sa inyong kalamansi. Titinan nyo rin po mga katribya po yung status ng inyong lupa. Titinan nyo rin po yung kalagayan ng inyong pong kalamansi. Dahil sa halip na ang pataba ay makabuti sa inyo, sa kalamansi ninyo ay lalo pang mapasama, delikado, kawawa po ang mga farmers po natin. Kaya po tinuturo natin sa inyo po yung pamamaraan para at least alam po natin ang inyo pong gagawin. O gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi na tatandaan, karunungan at kaalaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Huwag niyo pong kalimutan po na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at pati na rin po sa ating pong Facebook. Nag-upload din po tayo ng video para marami po tayong mga kababayan na makapanood dito, makaalam din po ng pagkakalamansi. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.